Mas nakilala ka when you joined The Voice. You were Team Sara. Pero at that time, si Sara chose Clarice. How did that whole moment, how did that affect your career? Oh my gosh po, Ma'am Karen. I remember during that time, kasi syempre po, sobrang idol ko din po talaga si Ate Sara. And syempre, siya yung naging coach ko, so nakasama ko siya personally sa mga sessions naming leading up to semifinals, kung saan po ako nag-end yung journey ko sa The Voice, sa show na yun. I remember just being hurt also na parang, oh, I thought I could also carry over to grand finals, yung ang lapit na po eh. Yun yung parang masaklap for me na parang konti na lang nasa dulo na pero hindi pa nakarating. But it's also not to parang invalidate yung galing ni Klang kasi sobrang galing din talaga ni Klang. Ayun, it didn't end how I hoped, and I just remembered na pag-uwi ko nun, parang ayoko nang kumanta, ayoko nang sumali ng contest. Kasi based na po ako dito sa Manila nun, ma'am, na parang sabi ko po talaga sa parents ko na parang uwi na lang tayo ng Cebu, ayoko na. Ayoko na. Like, sobrang na-disheartened po ako. But then, I'm also just very grateful po sa parents ko kasi sila po talaga yung foundation ko. Ever since sa Cebu, sila yung tumulong sa akin, nag-train sa akin, like home-taught po talaga ako, my dad and my mom. They really molded me po kung sino ako ngayon. And sila ang nagpatuloy na i-push ako na huwag mong hayaan na ito yung end ng gusto mong gawin talaga. Kung gusto mo talaga to, sige, iiyak mo lang muna. Kung hindi ka kakanta for 1 month, 1 year, sige lang. Ihahayaan ka namin. And binigyan naman ako nung time ng parents ko. Hanggat sa kahit hindi ako nanalo, na nagkakaroon pa rin po ako ng opportunity. Doon po ako ulit na buhay na parang okay, hindi pa siguro ito yung the end. And so I'm very grateful lang po talaga. Of course, sa ABS-CBN, sa ASAP, sa Star Music. Ang dami sa kanila na nagbigay pa rin po ng mga opportunity sa akin kahit hindi ako nanalo sa The Voice. Kaya hanggang ngayon po, yun po yung lagi kong bit-bit na, o hindi nyo kailangan manalo sa isang contest. Like, pwede pa rin kayong magpursige para sa dream nyo kahit hindi kayo manalo. Gawin nyo yun as stepping stone or mas ma-inspire pa kayo to work harder po. So, yun po yung akin. Anong naituro sa'yo ng pagkatalo? What did you learn when you lost? Tao lang din po ako. I think also when I joined kasi The Voice, I was teens pa, syempre 16, 17, and I feel like kaya ko lahat. Na-awaken po ako sa like status ng voice ko, na kailangan talaga siya alagaan, hindi lang basta-basta kakanta dito, kanta dyan. Doon po ako na-enlighten about all of that also. Pero when it comes to losing, what I learned is, minsan kailangan mo siyang pagdaanan. Kailangan mo siyang pagdaanan para mas ma-appreciate mo yung mga grand moments. And kaya I always look back on those moments na halos lahat ng mga sinalihan kong TV contest, hindi ako nanalo. Opo. Even before The Voice, I also joined in another network po. Hindi din po ako nanalo. Pero You didn't give up? I didn't po talaga give up. And as cliche as it sounds, I always tell people na if this is really something that you want to do, just keep going. And I feel like minsan kung kailan ka pa magi-give up, dun ka pa i-bless ni Lord kasi you kept holding on. And so I hold that close to my heart na parang I just keep going. The time will come. Panapanahon lang naman din po yun.